Isang mabiyayang gabi pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po'y nagpapasalamat muli sapagkat kayo po'y nariyan muli na makapiling ko, makasama ko sa pagninilay ng mabuting balita ng Panginoon kahit sa pamamagitan lamang ng bawat gadget nyo dyan at kung anumang pamamaraan na tayo po'y nagkakasalo sa pamamagitan ng live streaming na ito. Mga kapatid, hindi po nagkataon na muli tayo nagkasama-sama, tayo po'y pinagtagpo-tagpo uli ng Panginoon upang magsalo-salo sa biyaya ng Diyos. Alam nyo, lagi kong sinasabi sa inyo, kapag tayo nakikinig na mabuting balita, ang pinagsasaluhan talaga natin ay ang biyaya ng Panginoon. Sapagkat every time na tayo po'y makikinig, ang Panginoon ang binibigyan natin kaluguran. Sapagkat simpleng-simple po yan eh. Tingnan nyo, halimbawa, kayo nagsasalita at pinakikinggan kayo. Di ba natutuwa kayo? The more na nakikinig kayo, the more na may nakikinig sa inyo, di ba mas natutuwa kayo? How much more kaya ang Panginoon? Kasi ang mundo ngayon ay napakagulo, ang daming ingay, at bihira na yung nakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. Kaya kapag mayroong nakikinig na mabuting balita ng Panginoon, 100% ang Diyos ang unang-unang nalulugod. Ang Diyos ang unang-unang natutuwa sapagkat pinapahalagahan natin ay siya. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa John chapter 1 verse 1, sabi daw sa pasimula pa'y naroon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kaya tayo na po, magsalo tayo muli sa biyaya ng Panginoon sa salita ng Diyos. Simulan po natin muli ito sa maikling panalangin. Okay, samahan niyo po ako at nawa ang Espiritong Banal ang siyang gumabay sa atin, pumatnubay sa atin, mula sa simula hanggang sa matapos at sa pakikinig pa lamang natin, pagpalain na tayo ng Panginoon. Amen po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amang banal, amang makapangyarihan sa lahat. Diyos na mahabagin, Diyos na punong-puno ng pag-ibig at Diyos na laging nalulugod sa iyong mga anak na nagsasalo-salo sa iyong salita, Panginoon, sa iyong mabuting balita. Kaya, Ama, muli nagmamakaawa po kami, nagsusumamo kami, na muli mo kaming tunghayan, kalugdan mo nawa itong aming ginagawa. Alam namin, Panginoon, kapag ikaw nalulugod, walang bagay na mahirap sa iyo nahihingin ng iyong mga anak. Narito po ang iyong mga anak, Panginoon, nagkakaisa kami na dumudulog sa iyo, nawa sa aming pakikinig. Panginoon, Lord, mapatawad mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, at Lord, mahabag ka po sa amin na ano man ang ilalapit ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay iyo pong, Lord, dinggin at ipagkalob ang bawat pangangailangan. Lalo po yung nangangailangan ng kagalingan. Wala naman pong imposible sa inyo sapagkat kayo po ang dakilang manggagamot. Kaya, Ama, buong buo po ang aming pag-asa, ang aming pananampalataya, ang aming paniniwala, ang aming pagtitiwala na ang gabing ito muli, ang pagsasalo-sala namin ito muli, ay gagamitin mo upang ang bawat isa na makikisa dito, Panginoon, ay mapagpala mo at maramdaman ang tunay mong pag-ibig, Lord, ang dakila at na makapangyarihan mong pag-ibig. Lahat ng ito muli, pinasasalamatan na namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Good evening pong muli, mga kapatid. At doon sa mga nasa ibang bansa, good morning, good afternoon, good noon, and good day. Yan. Sa lahat ng mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, nanalig ako, magkaisa lang tayo, may himala tayo pare-parehas. Amen po. Sa gabing ito, gusto ko pong i-share sa inyo yung tungkol sa ano bang biyaya na matagpuan si Jesus. Natatandaan niyo ba yung pelikulang Finding Nemo? Yan. Di ba? Sikat na sikat yung pelikula na yon. Sa gabing ito, ang gusto kong i-share sa inyo, Finding Jesus Christ. Finding Jesus Christ. Yung matagpuan natin si Jesus. Nako, kapag ang Panginoon ang natagpuan natin, grabe ang gagawin ng Diyos sa atin. Amen po. Kasi ibang klase ang natagpuan mo. Hindi basta-basta. Ito ang talaga magpupuno ng ating buhay kapag ang Panginoon ang ating natagpuan. Babasahin ko po ito sa John chapter 1 verses 35 hanggang 45. Pakinggan niyo mabuti. Sabi dito, kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad
ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabay? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halika kayo at tingnan ninyo. Sabi ni Jesus, sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tirahan at tumuli sila roon ng araw na iyon nang mag-aalas 4 na ng hapon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas, na ang kahulugan ng pangalang ito ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. Wow, praise the Lord. Praise God. Finding Jesus Christ. Natagpuan nila si Jesus. At buhat noon, nagbago ang takbo ng buhay nila. Nung natagpuan nila ang Panginoon, yung mga unang alagad na yon, nagbago ang pananaw nila, nagbago ang takbo ng buhay nila, nagbago ang ugali nila, nagbago lahat, at higit sa lahat, nagbago ang kanilang destinasyon. Napakahalaga po noon, mga kapatid, tayo po naglalakbay sa mundong ito. Pag hindi po natin natagpuan ng Panginoon, kung saan direction tayo mapupunta, kung saan destinasyon tayo lalanding. Amen po. Maganda kasi mahaba man o maikli ang ating paglalakbay sa mundong ito, ang ending natin o ang ating patutunguhan o ang final destination natin ay ang Panginoong Hesus. Amen po, sa kanyang kaharian. At yun ang gusto ko pong diinan sa inyo sa gabing ito, yung pag natagpuan natin si Jesus, ano ba ang mangyayari sa atin? Tingnan niyo po. Okay, binabati ko uli po mga kapatid, yung lahat ng nanood. Makinig lamang po kayo mabuti. Tapusin niyo po ito. At kapag tinapos niyo po ito, hihingi tayo sa Panginoon. I will pray for you. Ako'y naniniwala. Ako po, before pa, araw-araw, ang pinakamahaba kong prayer, mga kapatid, ay para sa lahat ng nakikinig at nanonood nitong live streaming na ito. Sa totoo lang po yun. Sa totoo lang. Isa sa pinakamahabang prayer ko ay patungkol sa mga nakikinig at nag-review ng live streaming nito, maging yung kasabay nito, yung nasa oras na ito, o yung manonood o mag-review ng replay nito, mga kapatid. Bakit? Sapagkat alam ko ang Diyos ikinalulugod ito. Ikinatutuwa niya ito na mayroon tayong time para sa Kanya, para sa Kanyang salita. Okay. Alam niyo yung spelling ng Jesus Christ, isa-isahin ko po yan. Pag natagpuan nyo si Jesus Christ, ito ang natagpuan nyo. Amen po? First letter ng Jesus Christ is letter J. Tingnan nyo. Pag natagpuan nyo si Jesus Christ, ang Panginoong Yesus, ang Panginoong Jesucristo, sabi sa awit, letter J, siya po ang joy giver. Siya ang joy giver. Sabi sa awit, chapter 16, verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Tingnan nyo, bibigyan ka ng direksyon. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Sa piling mo, ibig sabihin, pag natagpuan mo ang Panginoon, napapunta ka sa piling niya, dito pa lamang sa lupa, tandaan po natin, sabi doon,
may lubos na kagalakan. Hindi basta kagalakan, lubos na kagalakan. Ang kagalakang na ibibigay ni Jesus, hindi kayang ibigay ng mundong ito, gaano man karami ang pera natin. Tandaan po natin, iba. Kaya nga, ang Panginoon, lahat na nakatagpo sa Kanya talaga, ay talagang nagbago ang kaloob-looban. Kaya may mga taong kahit mamatay, basta para kay Jesus, kaya niyang ibigay ang buhay niya. Bakit? Kasi kay Jesus lamang siya nakaranas ng totoong kagalakan. He is, letter J, the joy giver. Sabi nga sa Luke chapter 2, verse 10. Tingnan nyo. Ito yung nung ipanganak si Jesus, yung mga anghel ang nagsabi nito. Doon sa mga pastol, sabi niya, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, sa mga pastol yan, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Malaking kagalakan sa lahat ng tao. And that is Jesus, the good news. Siya ang mabuting balita. Kaya kapag ang isang tao natagpuan niya, nasumpungan niya ang Panginoon, mga kapatid, namit siya sa kanyang buhay, at nanatili siya doon, nananatili din ang kagalakan sa kanyang puso na hindi kayang ipagkaloob ng kahit ano pa man dito sa mundong ito. Kapatid, kung ikaw ay pagod na, kung ikaw hirap na, subukan mong hanapin ngayon ang Panginoon. Subukan mong makatagpo ang Panginoon ng very personal sa iyong buhay. At 100% I guarantee in the name of Jesus, you will have a great joy because you have found the joy giver, Jesus Christ. Amen? Okay, letter E. Eto. Kapag natagpuan natin si Jesus Christ, letter E sa Jesus Christ, you have found the emancipator. Anong ibig sabihin ng emancipator? Tagapagpalaya, liberator. Yung mga nagagapos dyan, yung mga nakakulong dyan, nakakulong sa takot, nakakulong sa pangamba, nakakulong sa utang, nakakulong sa problema, nakakulong sa sakit ng ulo. Ano man kung bumibihag sa iyo, kapatid, kapag nasumpungan mo, natagpuan mo ang Panginoon, eto, palalayain ka. He will emancipate you. He will liberate you from that bondage. Ano mang bondage yan? It's either sickness or troubles. Take note. Sinabi ng Panginoon yan. Tingnan, sabi niya sa Luke chapter 4, verse 18. Siya nagsabi nito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasakin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Ganyan ako nung araw. Bihag ako ng kaguluhan, kagipitan. Bihag ako ng takot at kung ano-anong problema. Gusto ko na nga magpakamatay nung araw. Pero salamat sa Panginoon, nasumpungan ko, natagpuan ko ang tagapagpalaya. Kaya sabi niya dito, isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. See? Pagpapalaya, pagliligtas. Amen. Kung ano man ang umaalipin sa atin, hindi ko alam ang umaalipin sa iyo, kapatid. Pero kapag nasumpungan mo, natagpuan mo ang ating Panginoon, yung lubos na pagkatagpo sa Kanya, ang pangako niya, ang sinabi niya, isinugo ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi. Promise niya ni Lord. Pangako ng Panginoon yan. Hanapin mo si Jesus. Amen. And next letter, sa letter S ng Jesus Christ. Tingnan. Kapag natagpuan natin si Jesus Christ sa ating buhay, natagpuan natin ang supplier of all our needs. Siya ang magsusupply ng lahat ng ating kailangan. Kaya may mga pagkakataong lagi tayong nagigipit, lagi tayong nangungutang, lagi tayong naghahabol, lagi tayong nababalisa. Bakit? Kinukulang tayo, kinakapos. Pero alam nyo ba na kapag nasumpungan mo at natagpuan mo si Jesus sa buhay mo, sagot niya ang lahat ng ating pangangailangan? Take note
pangangailangan. Iba po yung gusto kaysa kailangan. Ang gusto, yung wants na tinatawag, ay kakaiba kaysa needs. Kasi ang needs, mayroong hangganan. Halimbawa, tubig. O, di ba? Pag tubig, may hangganan yan. Yung kailangan mo lamang. Amen? Hindi mo pwedeng pasobrahan. Aba, ay baka sumama ang pakiramdam mo niyan. Di ba? O, so, sagot ng Panginoon ang lahat ng ating kailangan. Pero yung wants, hindi siya nangako noon. Bakit magpapahamak sa atin? Kasi ang wants, walang katapusan yan. Ha? May mga taong gusto niya ay ganitong bagay. Pagka nakuha na yun, mayroon na naman, mayroon na naman, mayroon na naman. Kaya walang katapusan at wala ring kabubusugan. Amen po? Sabi ng Panginoon ito, sa John chapter 14, verses 13 to 14. At anumang hilingin ninyo, si Jesus po nagsabi nito, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, whatever, ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Tingnan nyo yan. Kapag nasumpungan natin si Jesus, siya ang supplier ng lahat ng ating pangangailangan. Anuman ang hilingin ninyo sa pangalan ko. O, ibig sabihin yung ating mga pangangailangan, anuman ang hihilingin natin sa Kanya. Basta kailangan natin. Of course, hindi bibigay sa atin ng Panginoon ang alam niyang hindi makakabuti sa atin. Sabi nga doon sabi doon sa Matthew chapter 7, sabi doon, verse 11, sabi doon, at ibibigay niya ang lahat ng mabubuting bagay sa atin na humihingi sa Kanya. O, mabubuting bagay. O, mga kapatid. So, makatitiyak tayo na whatever na hingi natin, basta ito'y makakabuti sa atin. Sabi niya, ask in my name, and it shall be given to you by my Father in heaven. Pangako ng Panginoon yan, kapag si Jesus ang ating nasumpungan, ang ating natagpuan, ang ating hinahanap. Amen? Anong hinahanap mo, kapatid? Si Jesus lang naman ang katugunan sa lahat ng iyong hinahanap. Naghahanap ka ng kapayapaan, si Jesus ang kapayapaan. Siya magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Amen? Kagalakan, kalayaan, anything na kailangan mo, only Jesus can give those things to you. That is a promise. A promise of a God who doesn't lie. Amen? Okay. Now, sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 19 and God, si Jesus, and God will supply all our needs. O, kanino pinangako yan? Sa mga taong nakasumpong, sa mga taong nakatagpo, nakapiling ni Jesus. Amen. Hinanap si Jesus. Amen. Hindi yung ang hinahanap ay yung hinahanap ng sanlibutan. Subukin mo lang ngayon, ang hanapin mo talaga at makatagpo mo ay ang Panginoon. Amen? Okay. Now, next letter is letter U sa Jesus Christ. Pakinggan nyo mabuti. Okay. Sabi dito, sabi ni Lord sa letter U, ito, He is the unloader of our burdens. Siya daw ang mag-unload ng ating mga burdens. Siya ang mag-aalis ng ating mga pasanin. Sabi dito sa Matthew chapter 11, verse 28, sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. I-unload tayo. Kapatid, ikaw ba'y hirap na, pagod ka na ba sa iyong pasanin? Subukan mo ngayong hanapin ang lubusan ng Panginoon. At sabi niya, bibigyan kanya ng kapahingahan. Bibigyan kanya ng kaginhawahan. Rest, ang ibig sabihin niya kaginhawahan, pahinga. Amen? Okay. So, next letter is letter S. Doon sa Jesus. Letter S. Kapag nasumpungan natin si Jesus Christ, nasumpungan natin ang shepherd. Alam nyo ba ang trabaho ng shepherd? Ang alagaan ng tupa. Aalagaan tayo ng Panginoon. Lalo na sa mga katulad sa tupa, mga kapatid, na lagi lang may gustong nung panahon sa Israel, ang mga tupa sinisila ng mga leon at mga asong gubat.
Tandaan natin, sino man ang gustong magbagsak sa atin, sumira sa atin, kapag nasumpungan mo si Jesus Christ, tandaan po natin, nasumpungan mo ang iyong shepherd. Ano ang sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon dito, John chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. When you found Jesus, you have found the shepherd, the good shepherd. Yung shepherd na ipagtatanggol ka. Yung shepherd na babantayan ka, aalagaan ka, iingatan ka, at aakayin ka. Hindi sa walang makakain, hindi sa walang maiinom. Ganyan ang good shepherd. Ang good shepherd, nangunguna yan. At yung kanyang mga tupa, sumusunod lamang yan at dinadala ng Panginoon o nung pastol sa mainam na batisan. Pag binasa mo ang awit 23 o Psalm 23, tandaan niyo po yan. Pag binasa mo yan, ang ganda-ganda ng promise ng Lord dyan sa mga tupa niya. Sabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Hindi ka kukulangin. Lagi kang may supply. Dadaling ka sa mainam na batisan, dadaling ka sa mainam na pastulan. At kung mayroon mang dumating na kaaway, ang pastol ang magtatanggol sa iyo. Kapatid, mayroon bang tumatakot sa iyo? Mayroon bang nagbabanta sa iyo? Subukan mo lamang. Hanapin mo ang iyong pastol, si Jesus. Amen? Okay. Next letter sa Jesus Christ ay ito. Yung letter C. Letter C. Kapag natagpuan mo si Jesus, natagpuan mo ang carpenter. Jesus is a carpenter. Yun yung profession niya noon. Yun yung trabaho niya noon. Bakit kaya carpentry ang kanyang piniling hanap buhay? Bakit hindi mangingisda? Bakit hindi mag-aalaga ng ang pagiging pastol? Bakit? Sapagkat napakalaki ng ibig sabihin nito. Pumarito ang ating Panginoon para mag-ayos ng mga tahanan. Mga tahanang wasak. Kung ang tahanan mo, kapatid, nasa bingit ang pagkawasak, it's time hanapin mo ang karpintero. The best carpenter ng isang tahanan, si Jesus. Siya ang mag-aayos ng tahanang mong winawasak ng kaaway ng diablo na gustong wasakin, gustong pag-iwaiwalayin, gustong pag-away-awayin. Kapag nasumpungan mo, natagpuan mo ang karpintero ng buhay mo, si Jesus Christ, tandaan niyo yan, aayusin yan ng lahat ng sulok ng iyong tahanan. Amen. Bibigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Because Jesus is the Prince of Peace. Hallelujah. Okay. Next is ito, mga kapatid. Letter H sa Jesus Christ. Okay. Kapag natagpo, sabi nga doon sa sa Marcos carpenter. Sabi na sa Mark chapter 6 verse 3, hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? So ang kanyang hanap buhay noon, carpentry. So carpenter siya, karpintero ngayon siya ng mga tahanang wasak, tahanang mawawasak, at tahanang wawasakin pa ng diablo. Amen? Okay. Nothing is impossible with Jesus. Kayang-kaya niyan. Basta nasumpungan mo, natagpuan mo si Jesus. Amen ba? Okay, next is ito. Jesus, letter H. When you have found Jesus, you have also found the healer. Manggagamot. May sakit ka ba, kapatid? Saan ang bahagi ng katawan mo may sakit? Ngayon, it's your time. Kung ito, hinahanap mo talaga ang Panginoon, nasumpungan mo ang manggagamot. Ang dakilang manggagamot sa lahat. Sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Matatagpuan nyo rin yan sa Isaiah chapter 53. By His wounds we are healed, because siya ang totoong healer. Amen? Siya ang totoong manggagamot.
Amen po ba? Okay. Kaya kapag natagpuan natin ang Panginoon, relax kapatid. Mayroong kang nasumpungan, natagpuang manggagamot ng iyong physical, ng iyong pusong sugatan, ng iyong damdaming nahihirapan, ng iyong kalooban na nagsisikip. Tandaan natin, si Jesus ang healer mo. Kung hinahanap mo si Jesus, natagpuan mo ngayon, He will heal you from every sickness na nagpapahirap sa iyo. Amen. Amen po. Ako, pinagaling ng Panginoon sa iba't ibang problema. Maraming pagkakataon, mga kapatid, na pagbasta nagkaroon ng karamdaman dito sa aming tahanan, pray over lang ang katapat niyan. Amen. Yung time-team na pananalangin sapagkat kasama namin ang Panginoong Yesu Kristo, si Jesus Christ. So kasama din namin ang the greatest healer of all. Amen po? Okay, siya nagsabi niyan. Now, letter R, doon sa Jesus Christ. Kapag natagpuan natin si Jesus Christ, natagpuan natin ang Redeemer. Ano po yung Redeemer? Manunubos. Siya ang tumubos sa atin. Sabi nga doon sa 1 Peter chapter 1, unang Pedro chapter 1 verse 18. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na iyon na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Hesukristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. In other words, mga kapatid, nung mamatay si Jesus Christ doon sa bundok ng Kalbaryo, nung ipako siya sa krus doon at malagutan ng hininga, kapatid, tinubos na tayo. Alam nyo ba kung hindi tayo tutubusin ng Panginoon? Pagdudusahan natin ang lahat ng bunga ng ating kasalanan. Pagdudusahan natin yan hanggang sa impyerno. Tandaan po natin yan. Sapagkat ni konting kasalanan, tatandaan natin, ni katiting na kasalanan ay hindi po pwede sa langit. Sapagkat ang langit ay banal. So walang naghihintay sa atin kundi ang kapahamakang walang hanggan. But praise the Lord! Praise God! Napakabuti ng Diyos. Sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. At sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya dito pa lamang, sino man yung makakasumpong kay Jesus, sino may makakatagpo kay Jesus, mga kapatid, tandaan nyo, natubos ka na dyan. Natubos ka na, hindi mo na pagbabayaran yan. Kasi sabi sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag niyong dayain ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. In other words, lahat ng itinatanim natin may bunga yan. Pero, sa sandaling nasumpungan mo sa Jesus, natagpuan mo ang iyong Redeemer, ang iyong manunubos, kapatid, bayad na yan. Hindi mo na babayaran yan. Hindi mo na pagdurusahan yan. Bakit? Tinubos ka na dyan. Binayaran na ni Jesus yan. Amen ba? Amen. Okay. Napakabuti ng Diyos. Mayroon tayong Diyos na mapagmahal, na kahit na yung kanyang anak ay sinugo niya para lamang tubusin tayo. Amen po? Kung hindi nagkagayon, wala na tayong kapayapaan. Walang sinumang tao makakasumpong ng isang ganap at kasiyasiyang buhay. Bakit? Sapagkat ang lagi nakalaan sa atin ay ang bunga ng ating kasalanan. Isa sa bunga ng kasalanan, mga kapatid, ay kaguluhan, kahirapan, kakapusan, sakit, karamdaman. Yan ang karaniwan na bunga ng kasalanan. Amen. Kaya ang mundong ito, tingnan nyo, ang gulo-gulo, it is because of sin. Kahit na may naimbentong ganito, nagamot sa ganito, may darating pa rin na iba na namang sakit. May naimbento na namang vaccine, may naimbento na namang ganito. Hindi nila alam, ang tunay na ugat, ayaw ng taong hanapin si Jesus. Kaya yung mga nakasumpong na kay Jesus, yung mga nakatagpo kay Jesus, huwag kayong mag-alala.
Huwag kayong mag-alala, you are safe. You are safe. Why? Sapagkat nasa katabi mo, nasa iyo ang manunubos. Bayad na ang magiging bunga ng iyong kasalanan. Amen? Okay. Letter I sa Jesus Christ. Letter I. Kapag nasumpungan natin si Jesus, natagpuan din natin ang inheritance. Ano yon? Pamana. Pamana, inheritance. Sabi dito, tingnan nyo sa Titus chapter 3, verse 6 to 7. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. At tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Wow! Grabe! Buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yung buhay na walang hanggan, yun yung langit. Yung paraisong tahanan ng Diyos. Mga kapatid, na doon nananatili ang kapayapaan, kagalakan, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang happiness, mga kapatid, walang putol. Walang araw, walang gabi doon na hindi masaya. Amen? In fact, wala yatang gabi doon. Lahat na araw na yon, mga kapatid. At wala tayong mararanasan doong kasikpayuan. Wala tayong mararanasan doong takot, pangamba. Wala tayong mararanasan doong kapighatian. Lahat ng naranasan dito sa mundo, wala yan. Iiwan natin dito sa mundong yan. Amen? Lahat ng sakit karamdaman na yan na nagpapahirap sa tao, kahirapan o whatever man yan, kaguluhan, iiwan natin dito. Sa mundo lang yan. Sa mundo lang yan. At sa impyerno. Amen? Pero, kapag nasumpungan natin si Jesus, hinanap natin ang lubusan siya, natagpuan natin, mga kapatid, tandaan niyo po yan. Ang isang makakamta natin ay inheritance. Letter I, inheritance. Pamana ng Diyos. At ano ito? Yung buhay na walang hanggan. Yung langit na tahanan ng Diyos. Amen? Amen po. Okay, mga kapatid. Kaya, kung kayo may hahanapin lagi, si Jesus ang ating hanapin. Siya lamang magkukumpleto ng buhay natin. Inisa-isa ko po sa inyo. Okay, sabi sa Romans, chapter 8, verse 17, yamang kayo, yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Wow! Nung tanggapin natin si Jesus, sabi ng Panginoon sa John chapter 1, sabi niya sa John chapter 1, verse 12, sino man ang tumanggap kay Jesus, sino man ang nalig kay Jesus, tumanggap sa kanya, itinuturing na anak ng kataas-taasan. Amen? At dahil tayo anak, sabi doon, dahil tayo anak, tayo magiging tagapagmana rin, katulad ni Kristo, ng langit na tahanan ng Diyos Ama. Amen? Okay. Next letter is ito. Letter S. Kapag nasumpungan natin si Jesus Christ, sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Savior, natagpuan mo ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay hindi lamang ililigtas ka sa impyerno. Dito pa lamang maliligtas na mararanasan na natin yung pagliligtas ng Diyos, yung proteksyon ng Diyos, yung pag-iingat ng Diyos, sapagkat kasama yan. Holistic ang ginawa ng Panginoon. Hindi yung kaluluwa lang, kundi mismong tayo. Yung buong pagkatao natin ang inililigtas ng Panginoon. Dito pa lamang sa mundong ito. Mga kapatid, iniingatan na tayo, ipinagtatanggol na tayo. Mga kapatid, yan po ang pangako ng Panginoon sa sino mang makasusumpong, makatatagpo kay Jesus. Amen po. Okay. And last letter ito, mga kapatid. Huling letra sa pangalang Jesus Christ. Kapag nasumpungan natin, natagpuan natin, we have found Jesus. We have found the greatest teacher of all. Si Jesus po
ang pinakang the best na teacher sa lahat ng teacher. Amen? Okay, sabi dito sa Matthew chapter 11 verse 29. Sabi dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ibang teacher ito Sabi dito, pasanin ninyo ang aking pamatok. Ang pamatok ng Panginoon, yung kanyang mga utos. Yung kanyang mga, ibig sabihin, sa buhay natin yung kanyang mga utos. Amen? At matuto tayo sa kanya. Ibig sabihin, learn from Him. Sabi niya, pick up your cross and follow me. Learn from me. Sabi ng Panginoon, matuto kayo sa akin. Ibig sabihin, siya ang gawin natin tagapagturo. Sapagkat siya'y maamo at may mababang loob. At makatatagpo tayo sa kanya ng kapahingahan. Amen? Tingnan nyo, maraming teacher, hindi kapahingahan ang idinudulot sa atin. He is the only teacher that can give us rest. Yung kapahingahan. Kasi ang ituturo niya, yung daan para ikaw ay pumayapa. Upang guminhawa ang buhay mo. Upang magkaroon ka ng kapanatagan. Yun ang itinuturo ng Panginoong Yesus. Kaya kapag nasumpungan mo sa Yesus, tandaan po natin, nasumpungan mo ang teacher, the best teacher of all. Amen? Na magtuturo sa iyo ng isang buhay na ganap at kasisya. Isang buhay na ang hantungan ay tunay na buhay sa buhay na walang hanggan sa langit na tahanan ng Diyos. Amen? Now, paano natin matatagpuan ng si Jesus? Paano natin matatagpuan ng Panginoon? Doon po sa Jeremiah, chapter 29, verse 13, may sinabi po ang Panginoon. Sabi ng Panginoon ito, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ulitin ko po Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Matatagpuan lang pala ang Panginoon kapag buong puso nating hahanapin. Ibig sabihin, pag sinabing buong puso, 100%. Yung eagerness mo, yung effort mo talaga, yung desire ng puso natin, talagang gusto natin. 100%. Magutom na kung magutom. Iwan na ng girlfriend kung iiwan. Basta masumpungan mo lamang. At masusumpong mo nga ang Panginoon. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 7 verse 7, sabi, humanap kayo at kayo makasusumpong. Di pag hinanap pala natin ang Panginoong Yesus, makakasumpong tayo. Kasi kung anong hinahanap natin, masusumpungan natin. Kapag ang hinahanap mo kayamanan, makakasumpungan ka ng kayamanan, pero hindi mo makakasumpungan ang tunay na makapagpupuno ng iyong buhay. Kapag hinahanap mo ang ibang bagay, masusumpungan mo. Halimbawa, sa asawa mo, hinanap mo ang mga kapintasan niya, ay masusumpungan mo lahat yan. Makikita mo lahat yan. Pero ang tanong, magbibigay ba sa iyo ng kapayapaan yan? Hindi. Pag ang hinanap natin ay kabutihan, masusumpungan natin ang kabutihan. At kung gusto natin ng perfect, hanapin natin si Jesus sapagkat siya ang kasagutan sa lahat. Si Jesu Kristo lamang ang kasagutan sa lahat. Binanggit ko na po sa inyo, lahat ng magagawa ni Jesus kapag nasumpungan natin siya. Sinabi ko na po sa inyo lahat-lahat. Lahat ng letters na yan, mga kapatid, pinakita sa akin ng Panginoon na kapag nasumpungan pala natin ng Panginoon, yang kompletong yan ang ating nasumpungan. At sa gayon, yung hinahanap nating buhay na naganap at kasisya, na hinahanap natin sa pera, hinahanap natin sa posisyon, sa kapangyarihan. Yung katulad ng hinahanap ng mga taga-sanlibutan na puro power, pera, position, profession, amen, popularity, property, prestige, physical appearance, yan, amen. Ay, hindi lahat yan nagbigay. Naku mga kapatid ko sa Panginoon, iisa lamang ang makapagbibigay ng kompletong rekados ng buhay natin na sukat magpapaganda, magpapaayos ng ating buhay. Yan ay si Jesus. Ngunit hanapin daw natin ng buong puso. Amen? Kapag
Ang ibig sabihin ng buong puso, yung tinatanggap natin siya, na siya talaga ang pinakamahalaga. Yung ibig sabihin, talagang pinaniniwalaan mo, hanapin ko si Jesus talaga. Excuse me. Na gusto kong masumpungan siya ng buong buo. Ng lubos na lubos. Bakit? Sapagkat naniniwala ako, siya ang kahulugan ng buhay. Siya ang kakumpletohan ng buhay. Kaya siya ang pagsisikapan ko. Kaya kahit na ako'y may ganito, handa ko itong talikdan. Kaya yung taong talaga naghahanap ng tunay na Hesukristo sa kanyang buhay, ay inaalis yung mga hadlang para makamtan lamang si Jesus. Ano man yung hadlang, kaya niyang i-give up yan. At alam na natin kung ano ang hadlang, mga kapatid ko sa Panginoon. Alam na natin, yung mga ginagawa natin hindi kalugod-lugod sa Panginoon, hadlang yan para totoong masumpungan natin o makapiling natin ang Panginoon. Tandaan natin, He is the answer. Christ is the answer sa lahat ng hinahanap natin sa buhay. Mga kapatid, sa oras na ito, dear brothers and sisters, nangungusap po sa atin ang Panginoon. Anong pinaghahanap natin? Anong pinagkakaabalahan natin? Napupuyat ba tayo para masumpungan lamang ang Panginoon? Para makatagpo ba ng personal ang Panginoon? Napapagod ba tayo? Naggumagastos ba tayo dahil sa ang hinahanap natin ay ang Panginoon? Naaabala ba tayo? Nasusugatan ba tayo dahil ang hinahanap natin ay ang Panginoon? O kung ano-ano ang hinahanap natin? Kaya hanggang ngayon, hungkag ang buhay natin. Hanggang ngayon, walang direksyon ang buhay natin. Hanggang ngayon, wala tayong kapayapaan. Hanggang ngayon, ang ating mga ngiti ay hindi totoo. Ang ating mga halakhak ay hindi totoo. Bakit? Pawang nagkukunwari sa tayo sapagkat hindi talaga natin nasumpungan ang siyang magbibigay ng totoong kagalakan sa atin. Jesus is the good joy giver. Kapatid, hindi nagkataon na nag-view ka ngayon. Ikaw ang hinihintay ng Panginoon. Hanapin mo siya at masusumpungan mo siya kung buong puso mo siyang hahanapin. At sa oras na ito, nasumpungan mo yan. Ngayon, ituloy-tuloy mo lang, kapatid. And I will pray, ano man ang iyong karamdaman, just believe, Jesus is the healer. The greatest healer of all. Walang karamdamang hindi niya kayang pagalingin. At walang problemang hindi kanya kayang palayain. Because He is the emancipator. The liberator. Amen? And I will pray for you. Just believe. Have faith. Father God, nagmamakaawa po ako, Ama, bilang lingkod mo. Bilang tagapagpahayag mo ng salita mo, naihayag ko na po ang iyong mabuting balita, Lord. Please, nagmamakaawa po ako. Alang-alang sa mga kapatid kong narito, na sumusubaybay, naglaan ng oras, ng panahon, Panginoon, upang makinig ng iyong mabuting balita. Panginoon, dalangin ko pong itouch mo ang anumang bahagi ng kanyang katawan, Panginoon, na mayroong karamdaman at nagbibigay ng pahirap sa kanya. Lord, please, in the name of Jesus, heal them. Please, nagmamakaawa po ako po, Panginoon, bilang lingkod mo. Kaisa ko po ang aking kapatid na ito na nananalangin. Magkaisa po kami dumudulog sa iyo. At ang lahat na nagbibigay, nagkakaisa po kami sa bawat panalangin ng bawat isa, Panginoon. At nananalig po kami, Lord, sa pangako mo, mahabagin ka. Walang lumalapit sa iyo na hindi mo, na itinataboy mo. At walang nananalig sa iyo na mabibigo. Sabi mo, Panginoon, nananalig po kami. Yung mga problema ng mga kapatid ko, Lord, palayain mo po sila. Kayo po magbigay ng solusyon sa kanilang mga problema. Hayaan nyo po makaranas sila ng kaginhawaan katulad ng pangako mo, sapagkat nasumpungan kanila ngayon, Panginoon, ang iyong salita. Nasumpungan nila ang iyong presensya, ang iyong gawain, Panginoon. Nasumpungan nila at ikaw ay naroon. Nakatagpo kanila. Lord, kilala mo silang lahat. Alam mo ang kanilang pinagdaraanan at ako'y nagmamakaawa, Panginoon. In the name of Jesus, kapatid, sa ngalan ng Panginoong Yesus, receive your healing, receive your blessing. In the name of Jesus, receive your blessing. Just believe, manalig ka, huwag kang mag-aalinlangan. Walang magagawa ang pag-aalinlangan. Ang hinahanap ng Panginoon ay ang ganap na pagtitiwala, pagpapakumbaba sa Kanya, pagsisisi ng kasalanan, at pagtanggap sa Kanya ng buong buo. Bilang siya
ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Lord, inaangking ko po sa oras na ito, pinagpala mo ang kapatid kong ito. Kaya marami pong salamat. Pinaniniwalaan ko po yan sapagkat Lord, lagi kong hinihiling sa iyo yan na lahat na mag-view, Panginoon, ay pagpapalain mo, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Kaya ngayon pa lang, Lord, marami na pong salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa kabutihan mo. Thank you, Lord, sa biyaya mo, sa habag at awa mo, sa mga answered prayers ng mga kapatid ko, sa healing ng bawat kapatid kong nanalangin ngayon, Lord, in Jesus' name, amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, amen. Mga kapatid, thank you po for viewing. Salamat po, i-share niyo po ito, lalo po sa mga nangangailangan, naghahanap ng kapayapaan, kagalakan, kalayaan. Share niyo po ito. Pag i-share po niyo yan, naglilingkod na po kayo, at sa paglilingkod niyo yan, lalo pa kayong i-bless ng Panginoon. Promise ni God yan. Pangako po ng Panginoon niya sa mga taong nagpapagamit sa Kanya upang lumawak ang paghahari ng Diyos, upang marami makakakilala sa Kanya. Amen. Marami pong salamat, mga kapatid, and God bless us all. Kung lolobin po ng Panginoon, bukas uli, 8 p.m. Thank you po. God bless po.